Yun, oh. Yo, yo, yo. Yo! Oo. Ito. Mm. Para tayong Iba. pre parehas tayong nasa ibang setting. Oo. Actually, ako nga, mga katotpi, baka walang, ewan ko kung may isingit ko sa editing, alam mo naman, wala pa tayong editor, kaya tayo lang ngayon nag-e-edit. So, baka wala muna kaming intro, rekta na agad to. Rekta na agad ang diskusyon. Oo, medyo kung napapansin nyo mga katotpi, iba-ibang ating setting for today's video. Pero gayon pa man, bibigyan namin kayo ng isang magandang usapin today. So yun, sabi nga ni Boss Lots, medyo tatry natin kung makakapag-intro. Pero take it away, Boss Lots. Ano ba ang ating topic for today? Yun nga, bukod dun sa bago nating, or temporary lang naman to na location. Kasi nga, guys, para sa inyo to nag-record kami kahit medyo alanganin ang pwestuhan namin ngayon. Pero para maihatid lang natin yung episode natin para sa kanila. And I hope you guys appreciate it. And if hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube, Facebook, Spotify, at Apple Podcast channels. Kami po ang The Opinionated Titos. Ako nga pala ulit, kung mga hindi pa nakakilala, ako nga pala si Boss Lots, ang inyong titong medyo galit lang. At ako naman si Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa doon sa mga netizen dito regarding dito sa pag-uusapan natin today. Nakakaano kasi pre, nakakaputang Oo, pre, yun yung nanginigil naman ko actually. Alam mo naman pre, pet lovers tayo pre, di ba? So, merong trending na balita ngayon. Actually, na-feature na siya. Actually, nakita ko siya pre sa ABS tuloy. Sa GMA News pre na ito allegedly nga ito si ate 2 days ago yata to pre, yung mga ganun or actually mga ganun 2 days ago itong si ating kapitbahay apparently naingayan daw dun sa aso at ang course of action niya hindi makipag-usap sa may-ari. Pagkos ang ginawa niya pre, bumuha siya, nagpakulo siya ng tubig, nilagay niya sa balde. Yung balde ng pre, yung alam mo yung lalagyanan ng cookies na balde. Yung parang ganun parang ganun yung itsura or parang paint or lalagyanan ng paint, something like that. Parang lalagyan ng pintura, something. Tapos isinaboy niya dun sa aso. Mga aso, dalawa yun pre, dalawang aso nasa kulungan. So, ayun, putang ina, yung aso, nagulat tapos syempre, nagkaroon ng burns. Iyak ng iyak yung mga aso, pre. Napakawalang puso nung kapitbahay na yun. Kaya parang medyo nabadtrip ako. Parang tanga, no? Naiingayan siya, tapos binuusan niya. Nag-ingay lang din yun. Oo. Tsaka hindi, pre. Hindi naman aso yun, hindi mo naman maano yun di ba? Kumbaga yung mga aaso, kumbaga sila matatalino sila, pero hindi sila ganun katalino na parang tao. Oo. Yung higher level ng intellect nila, hindi sa level ng tao. Bakit hindi mo kausapin yung may-ari, pre? Di ba? Instead na sinaktan mo yung aso. Pero ito, kinasuhan na din sila ng animal welfare. Yung POS yata yun. Sana ma-bring into justice kasi grabe yung ginawa niya. Parang pinakuluan niya yung aso. Sinabuyan niya ng mainit na tubig. Medyo na bad trip lang. Hindi talaga medyo. Bad trip talaga ako sa mga ganong klaseng tao. Parang sila yung dapat umintindi, di ba? Kasi sila yung tao Ako naman pre, yung ko dyan, kumbaga, syempre, tayo, two sides of the coin. Ang ko naman din, mali, walang tama dun sa ginawa ni ate na pagbuhos. Pero ang ko naman, nakikita ko naman din dyan, pre. Pwede rin kasing dun sa angulo na siguro kinausap niya before yung may-ari na
Ma'am sir, yung aso nyo maingay baka. Kasi pwedeng si ate, pwede siyang nagwo-work na siya ng gabi. Or baka oras hindi natin alam, baka oras ng tulog niya yung nag-iingay yung aso. Ang ko naman diyan, yes mali yung ginawa ni ate, pero if ever lang if ever, kasi ako may experience akong ganyan na sinabihan na namin. Hanggang sa alam mo yun, nasanay na lang kami sa ingay ng mga aso ng kapitbahay. Pero ang ko naman dyan, baka naman pwede rin kasi kinausap na, tapos siguro parang pwedeng nanggigil tong si gumanti siya doon sa aso, which is mali. Sana kung ganun, pinaano mo na lang, kumbaga pinabarangay mo or yung mga ganun, may tamang kaysa saktan mo. Oo. Kasi imagine mo pre, kung ganun siya ka-cruel sa hayop, paano pa yung mga stray or yung towards pakikisama sa alam mo, minsan malalaman mo yung personality ng tao sa ganun eh. Alam mo yun, na ibig sabihin cruel ka sa hayop, baka cruel ka rin sa tao, di ba? Pwede naman yun eh, kaya nga may higher intellect eh, di ba? Di ba? Kaya nga may barangay pre na para ngayon mababarangay talaga siya, literal. At may kaso pa barangay, siya baka makakulong pa siya. Alam naman natin na may mga batas na towards cruelty to animals, di ba? So yun, dapat kagaya nga nung sabi natin, nag-exercise siya ng maximum tolerance, or kung talagang alam mo yun, kung talagang kinausap niya yung may-ari tapos wala pa ring action na naganap, pwedeng may maraming channels na pwede kang or marami kang hakbang na pwedeng gawin aside dun sa saktan yung aso, 'di ba? Na alam mo yun yung tipong yung pananakit lang sa aso, yung paghampas or putang na what more pa yung sabuyan mo ng kumukulong tubig or bagong kulong tubig. Putang sakit nun, pre. Nakakaawa, pre, talaga. Na ko naman, siguro, may mga tao rin kasing alam mo yun. Kasi, di ba, mayroong mga tao na talagang animal lovers, pet lovers. Tapos nagigets ko din naman yung ibang tao na hindi talaga sila mahilig sa mga alaga or hindi sila mahilig talaga sa mga animals, sa mga hayop in general. Nagigets ko yun, may mga ganun. Pero yung mga kilala ko naman, like me, for example, kumbaga na-try ko naman before na mag-alaga ng pero it's not for me. Alam mo yun, parang ayoko nung yung syempre pre, kumbaga baka ma-divert tayo pero kasi syempre obligasyon mong linisin yung tae niyan, yung ihi niyan, paliliguan mo. Na ako, it's not for me. Pero again, hindi porke it's not for me magiging cruel na ako sa dahil tumae or nag-iingay. Hindi ganun. Kumbaga, syempre may mga kagaya mo, ikaw, tas may mga tropa din tayo talagang mahilig talagang mag-alaga ng na kumbaga there will come a time na mag-a-adjust ka rin hindi naman yung adjustment na tipong kailangan alagaan mo din. Hindi naman ganun. Yung tipong alagaan yung kapitbahay na ay yung aso ng kapitbahay. Diba? Hindi naman sa ganun. Pero doon, parang there will come a time na kailangan mong mag-adjust talaga na sa Tapos yun namang mga fur parent or yung may mga kung hindi man fur parent, kasi yung iba parang nag-aalaga lang for the sake na mag-alaga Kung ganun, i-ano nyo din yung mga yung mga alaga nyo na kung nag-iingay ba, kasi for sure naririnig mo rin yan. Oo, totoo. Tapos, naman. Oo. Kasi kung tipong alam mo naman yan sa sarili mo kung nakaka-hassle na yung alaga mo sa iyo, sa kapitbahay mo or Oo naman. Mag-adjust din naman kayo na parang siguro kagaya nun, parang siguro kung nasa safe space yung aso yun, hindi naman siguro mabubuhusan ng ganun. Kumbaga ayun, yung tama yung term na sinupin nyo din. Di ba? Kasi nga parang pre, parang based dun sa dun sa may footage din kasi yung sa kulungan, sobrang cramp yung yung dalawang aso. Malaking aso mga medium to large build yung aso. Medium sized although malaki yung cage pre, sobrang cramp nila doon. So
tendency nun, syempre, hindi naman yan, ano yan eh, living being yan eh, kumbaga. Syempre, napopour din sila dun sa kakapiranggot na kulungan nila, syempre, pre. Ang tendency ng pre, syempre, umiyak-iyak, tumahol-tahol, kasi nga, pre, ikinulong yung mga aso. So, syempre, mag-iingay nga. So, may maling, naintindihan ko na mali rin yung ginawa nung although nakakagigil, pero dapat, yung may-ari din ng aso, pre, dapat, kung hindi nila ipa-adapt nila kasi nandun lang sa kulungan, pre. Tendency nga niyan, pre, mag-iingay nga, maiingayan nga yung kapwa. So, may maling part din dun sa may-ari ng aso. Kung hindi nyo kayang alagaan ng maayos, wag na kayong mag-aso. Pre, di ba? Kawawa katulad yan. Naingayan yung kapitbahay. Di yun ang course of action niya. Baka, yun nga, sabi mo kanina, baka kinausap na, tapos, it fell on deaf ears. Kumaga, nagtengang kawali. Kaya nga nila. So, yun yung course of action niya. Yun nga, nakakagigil kasi siyempre nakita mo, nasaktan yung mga pets. Pero at the same time, may negligence din dun sa part nung may-ari ng aso. Di ba, pre? Taminin na natin. Alam mo yun, kita naman maiiwasan sana na kung... Kasi, di ba, pre, kagaya mo, ikaw, may mga alaga kang pusa, may aso ka din, di ba? Tapos, may mga tropa din tayo na, putya, yung isang tropa natin sa Cavite, pre, halos puta sila, wala silang tinutulugan kasi yung mga aso nila, doon sa kama nila natutulog, di ba? Ganun nila kamahal. Yung mga ganun na, tsaka, kumbaga, hindi man, kumbaga, kasi pareho silang working for parent eh. Kumbaga, hindi man 100% yung attention nila dun sa mga pets nila. At least, kumbaga, hindi magkokos ng hindi mag-iingay kasi nakaka-roam sila sa bahay freely. 'Di ba? Na ang nag-a-adjust sila, ang consequence nun, maglilinis sila palagi ng ihi, ng echas. Tapos yun nga, minsan may point na halos wala silang pwesto sa higaan kasi nandun yung mga alaga nila na kung yun nga kung mag-aalaga ka ng kasi yun yung sa video di ba dalawa na kung mag-aalaga ka ng medium to large ganun na kung mag-aalaga ka nga ng ganun parang isipin mo din na kung saan mo sila ilalagay, saan mo sila kumbaga technically saan mo sila patitirahin. Diba? Handa ka ba? Diba? Handa ka bang mag-sacrifice na yung bahay mo nga kung hindi kalakihan yung bahay mo, handa ka ba na may mga echas dyan sa bahay mo? Hindi yung tipong putad, makabili ka lang. Alam mo, meron kasing mga minsan pre, meron kasing for the sake lang na masabing may alaga silang ganitong hayop, may alaga silang magandang breed ng aso na tapos putang na, pag nakita mo naman sa bahay, kawawa yung sitwasyon ng mga aso, lagi lang nakakulong. Diba? Parang at some point, nagiging na din yun eh. Parang cruelty na din sa hayop yun na putang na dapat, kumbaga, may times dapat na malaya sila. Nagigets ko yung yung point na tinatali or kinukulong. Pero puta, not all the time. Parang meron dapat silang oras na yun tama. Kumbaga may oras sila na nakakatakbo-takbo sila or alam mo yun na dapat may responsibility ka rin na puta kailangan mong i-walk yan lalo na kung medyo malaking type ng aso. Kailangan niya nakakapaglakad yan, nakakatakbo yan. Hindi yan pwede yung nakakulong lang. 'Di ba? Ganun sana na tangina maging kumbaga bago bago kayo mag-alaga or putang ina, make sure na kaya mo bang isakripisyo yung mga gantong bagay. Bibigyan mo ng oras. Alam mo yun? Kasi parang tao din yan, puta. Diba, yun yung ibang tropa natin, yung turing nilang anak yung mga alaga nila na may may kumbaga may feelings, tas gusto nila ng attention sa minsan hindi sila pwedeng putang na lagi lang nakakulong na parang for the sake lang na pag nagkukwentuhan kayo meron din akong alagang ganyan, meron akong dalawa, tatlo yung ganyan ko. Hindi ganoon, putang ina. Hindi pangyabang yung mga alaga, putang ina. Tsaka ito nga
Papa Dens, no? Baka kasi sinasabi nila, bakit nagpo-focus na kayo dun sa may-ari na gano'n? Hindi nga yun, hinihimay-himay nga namin di ba? Nandun na tayo. Kasi wala na tayong ibang may explore dun sa part ng paso. Kasi mali na agad. Mali na agad yun. Wala na. Mali na agad. Walang redeeming factor yun. Pero, yung sa part naman, yung pwede bang maiwasan? Ito parang tip na din sa mga pet owners na basta lang magka-pet owners, hindi namin dinidiin dito yung pet owner. Ang sinasabi lang namin, yung pwede sanang maiwasan. Tsaka, yun nga, yung readiness mo to have a pet in your... Kami nga, pre, para mga anak na namin yung mga tumatabi pa sa namin. Si Beshi Colin, actually si Beshi Colin ang nga pala mga katotli ang nag-suggest na itong episode na to. Yun nga. Shoutout sa'yo, Beshi. Oo. Yun, pre. Mga aso doon, alalaki. Di ba? Ano ba? Buta, puro isa? husky. Hindi Alaskan Malamute. Yung isa. Yun, husky, di ba? Husky, puro husky yung aso nun. Oo, pero nasa bahay nila, pre, na may oras na mag-walk, may oras. Parehong nagtatrabaho yun, pre. Parehong nagtatrabaho yun. Oo. Yung mag-asawang yun, Sige, pre. Yun. Kumbaga, binibigyan nila ng parang sa buong araw nila, may few minutes or an hour silang sinasakripisyo do sa oras nila para dun sa mga anak-anak nila or pets nila. Na ganon, nabigyan kasi kailangan ng attention yan Mapaaso, pusa, kung ano yan, kailangan ng attention yan. Tapos, yun nga, siguro kaya alaga mo, ahas may attention ka pa rin diba? binibigyan. Bibigyan mo ng attention. Hindi man sila affectionate animal, yung mga reptile, hindi man sila affectionate, pero bibigyan mo ng attention yan dahil unang-una, kailangan mong yung oras ng kain yan, kailangan mong climate control din yung alam mo yun. Tsaka yun, kasi for example na lang din si... Ayun, magandang yun, pre, na pag nag-alaga ka, bumili ka ng hayop or inadapt mo, kahit ano pa man yung binigay sa'yo ng kapitbahay mo, pag tinanggap mo yan or binili mo yan, puta, responsibilidad mo yan. Ayun, totoo. Yun. Na, alam mo yun nga, example na lang natin si Beshi Colin, since sa kanya naman ang galing tong shoutout sa'yo, Beshi. Shoutout, na, puta, parang at some point na pag naiinitan yung puta, may mga times na puta hindi sila nagpapatay ng aircon kasi nga let's say for example ngayon sobrang init alam naman natin ang mga husky yan maselan sa init yan. Kumbaga totoo yung mga ganun na puta, again, handa ka sa lahat ng kasi yun nga, para kang nag-anak niyan. Hindi man singgastos ng bata or minsan nga pre yung talagang mga big time putang ina talagang ginagastos ng matindi, di ba? Oo. Pero yun nga, at some point or at least meron kang adjustment na gagawin sa buhay mo or sa bahay mo once nag-alaga ka ng hayop. Di ba? Totoo. So, ewan ko sa kumbaga ayun nga Boss Lots, hindi naman again, we're not blaming the pero 'di ba? Sabi nga naalala ko tuloy yung sorry pre. Naalala ko tuloy yung yung sinabi ni si Dave Chappelle pre, 'di ba? Sabi niya I'm not nasabi niya I'm not a victim blaming person, pero minsan yung point of view niya ang lumalabas kasi dun sa mga taong normal na nambi-victim blame siya. Let's say for example, ginawa niya example yung kay Rihanna nung binugbog ni Chris Brown. Na parang ang thinking niya doon, bakit ka binugbog? Kumbaga two sides of the coin nga, ika nga nila. Two sides yung difference. Minsan yun, titignan mo din baka may root cause yan or mabalik tayo dun sa na pwedeng, again, mali yung ginawa nung nagsaboy ng mainit na tubig. Pero wala na siyang redeeming factor dun. Wala talaga. Pero ang natin, kaya natin ginihimay na ganito is gusto nating malaman bakit siya nag-come up sa ganong resolution.
Tama Diba? naman, tama. Although, yun nga, nakakagigil, animal cruelty, pero tignan din natin yung isang side, di ba? Ako, sa totoo lang, pre, nainis talaga ako dun sa babae na yung laman ko nanginig yung ginawa niya yun eh. Lalo sa'yo, pre, kasi mahilig ka sa hayop eh. Kaso, pre, baka meron ding avenue na pwedeng baka ma-prevent yung eksena na yun, di ba? Minsan kasi, katulad nga yan, di ba? Katulad din ng yung sa pagdadrive ng, halimbawa, sasakyan o motor, kailangan aware ka sa mga surroundings mo. Hindi lang dahil may sasakyan ka, kumbaga, ikaw na yung tama, di ba? Ikaw na yung laging tama. Hindi rin eh. Tignan din natin yung side na yun. Kasi nga, yun nga, again, wala nang redeeming factor si ate. 100% mali. Pero, ang inaano namin dito, baka may ma-prevent naman, di ba? Baka may aksyon na dapat ginawa din. Dun sa kabilang side, di ba? To prevent that from happening, di ba? Kasi pero hindi rin naman natin, hindi rin naman natin sinasabing irresponsible agad yung may-ari, Ang sinasabi lang natin dito, mga katotpi, baka, again, we are assuming, tapos from our dun sa pag-a-assume namin, nagka-come up na rin kami ng na parang yung dapat ginagawa mo as a fur parent or as a pet owner. Kasi halimbawa ito, ikaw hindi ka naman pet owner pero automatic alam mo dapat yung gawin. Ako pet owner ako, so alam ko yung mga ginagawa dapat, di ba? So, alam mo yun, katulad yun, kasi although hindi natin napanood yung buong, wala talaga yung buong kung ano talaga yung nangyari. Kung ano talaga, tama, kung ano talaga nangyari. Pero pre, based dun sa condition ng kulungan, ay yung condition ng animal na nasa kulungan, alam mo yun, maraming factor, kaya kami nag-come up nun, we are not victim blaming, we are just kumbaga formulating kung ano sana yung mga dapat ginawa, mga ganon, di ba? Tsaka isipin mo na lang. Sige, go. Yun nga, we are basing dun sa ano lang namin, kung sa mga yung nakita lang namin sa video. And yung nakita namin mali kasi number one niya, yun nga, mali na nga si ate na nang saboy ng mainit na tubig. Titignan naman namin kung ano naman yung sa side nung may-ari ng aso. Pagkukulang nung may-ari. Kasi ito pa pre, paano nagkaroon ng access din si ate na mabuhusan na mainit na tubig yung mga alaga niya? Di ba? Ayun din eh. Kasi kung well-kept yung mga alaga mo, hindi siya magkakaroon ng access para gawin yun. Or bago man niya magawa yun, makikita mo. Diba? Kasi, ayun, again guys, ilang beses namin i-reiterate sa inyo guys na mali yung ginawa ni ate. Mali. Pero kung iisipin mo, ano na yun? Kumbaga, given na yun. Hindi na para pahabain natin na kasi na bad trip siya, ganyan. Well, technically, na bad trip na siya, kaya niya ginawa at mali yung ginawa niya. Pero yun nga, isipin natin, paano nagkaroon ng access si ate na gawin yun? So, ibig sabihin, accessible yung mga aso mo. Pangalawa, hindi mo nakita na ganun ang gagawin. So, ibig sabihin, hindi mo rin tinitignan or hindi nyo rin nakikita yung mga alaga nyo na maaari... You're not paying enough attention. Oo. Tapos maaari din na pwedeng wala rin tao dun sa bahay tapos iniwan lang nakakulong yung mga aso. Pwede rin ganun, pre. Oo. Diba? Pwede rin na... Oo. Na, kumbaga, kawawa yung mga aso dun sa ginawang pagsaboy ng tubig. Pero, tanga na parang, come to think of it, na ganun klaseng pag-aalaga yung ginagawa sa kanila nung may-ari sa kanila. Kawawa pa rin sila, di ba? Kumbaga parang, isipin mo pre parang, ito ay analogy lamang. Parang kinulong, di pinagdudusahan na nung nakakulong na tao. Halimbawa, yung oras niya sa kasalanan niya, yun yung aso, walang kasalanan, nakakulong etong tao nakakulong, pinagdudusahan niya. Kunwari na lang pre, wala siyang pera, kaya siya nakulong. Fucked up yung justice system, kaya siya nakulong. Di nakulong na siya. So, yung sa condition niya, parang ang cruel na kagad kasi nakakulong ka sa 4x4, walang bintana,
pangit ang facility, okay, ganun, wala kang yard time, parang ganun. Tapos isipin mo, pre, sinaksak ka pa ng kapwa mo, prisoner, kapwa mo preso. Di ba doble, pre? Yung feeling mo, pre, na nakulong ka dahil wala kang kasalanan, at the same time, sinaksak ka na wala ka rin kasalanan, na wala kang ginagawa. Parang ganun yung pakiramdam ko na naramdaman ng aso na araw-araw na nga kami nagsastruggle dito sa maliit na kulungan na to eh. Tapos masasabuyan pa kami na mainit na tubig. Kaya lang naman kami kaya kami tumatahol kasi nasisikip na kami, 'di ba? Na pakawalan niyo naman kami, na bigyan mo naman kami ng time. Kaya sila tumatahol, pre. 'di ba? Para sa akin negligence na din ng owner. Maaring negligence na din ng owner, kaya nangyari yun. Kaya yun nga, lagi kaming tumitingin doon sa both sides, hindi lang dahil kasi eto na naman, uulitin ko na naman, mali na yun, wala nang redeeming factor yun, uulitin na naman po. Kasi pre, alam mo naman ang mga lipunan na internet, kanya-kanyang manok yan. Kanya-kanya hindi tinitignan yung angulo, di ba? Nandito kami para bigyan kayo ng clarity, di ba? Hindi lang dahil binuhusan ng lahat naman kasi may cause and effect nga, di ba? May mga reason yan. Maaaring yung reason niya is unjustified dahil dun sa ginawa niya. Pero tignan din natin yung kabila, di ba? Kasi, yun nga, katulad niya, ulitin ko na naman, pet owner din ako. So, dapat, katulad nung diniscuss namin, kayo na mismo ang gumawa ng paraan para hindi masaktan yung mga fur babies nyo. Ganon yun. Diba? Tsaka, yun nga, dapat handa ka sa responsibilidad ng hindi ang pag-aalaga, hindi yan basta makabili ka lang, masabing may alaga ka. May kaakibat na responsibilidad yan. At ikaw bilang tao, nakakapag-isip ka naman siguro, alam mo sa sarili mo kung kaya mo ba o hindi. Di ba? Or kung hindi mo kaya, kunwari, first time kang maging fur parent, may YouTube, may Google, alamin mo muna kung ano yung kasi 'di ba may mga vlogger ng mga binablog nila yung mga alaga nila. Alamin mo kung anong ginagawa ng mga yun. 'Di ba? Kasi hindi biro, lalo na kung mag-aalaga ka ng medium to large size na mapaaso man yan, pusa or kung ano man yan. Hindi biro yun. At ang mga alaga, yung mga binibili yung mga kahayupan, hindi yan para may maiyabang or hindi yan para makasabay ka lang dun sa mga taong may mga alagang ganun na, for example, yun nga, ikaw may mga alaga kang pusa, aso, sila Colleen, may alaga silang malaking breed ng aso na hindi porke may ganun yung mga kakilala mo, magaganon ka rin. Tapos ikaw, alamin mo din sa sarili mo kung putang ina, kaya mo bang kung kasi ako aminado ako, pre. Kaya ayaw kong mag-alaga, pre. Putang ina, ayaw kong dumakot ng tae. Kumbaga, yung pag-walk, yung playtime, kaya ko yun eh. Pero yung yung dadampot ako ng tae, maglilinis ako ng ihi or kung ano. Hindi ko siya kaya. So ako, kaya nga hindi ka kumuha. Oo, alam ko na sa sarili ko na hindi ko kayang gampanan at wala akong pambayad doon sa taong magagawa nun para sa akin. So might as well, 'di ba? Na alam ko na putang ina, ako sa sarili ko mahihirapan ako. Tapos at the same time mahihirapan din yung kung bibiling ko or aalagaan ko hayop. Wag na lang, 'di ba? Parang ganun lang din yan. Again, guys, mga katotpi, kung di nyo kayang yung responsibilidad, puta, wag kayong mag-alaga kasi kawawa lang. Kawawa lang, sa totoo lang. At ito na nga para maiwasan din yung mga ganong klaseng eksena. At saka ikaw, ate, na nangsaboy sa wala kang puso. Wala kang puso. Pwede mo namang kausapin, ipaparangay mo yung may-ari nung pero tangina, wag mong sasaktan yung walang kalaban-laban sa'yo. Kung hindi naman sila lumalaban sa'yo, wala kang karapatan na protektahan yung sarili mo dahil wala silang ginagawang masama sa'yo. Kaya, totoo. Putang ina mo, gago ka.
Nakakapanggigil ka. At sa pet owner, tangina, be more responsible with your pets. Hindi lang protektahan nyo rin yung mga alaga nyo. Yun lang po. Tsaka yun nga, puta, siguro yun lang sa mga pet owner, no? Siguro maalis kayong bahay tapos hindi nyo may sasama yung pets nyo. Siguro yun nga, putang ina, wag nyong ikulong. Kasi ano yan putang ina, mag-iingay at mag-iingay yan. Garantisabog. Mag-iingay at mag-iingay yan. At alam naman natin na ang kahol ng aso, yung mga once, twice okay lang nakakatuwa pa Uy, kumakahol yung aso nila. Pero yung tipong kahol non-stop, annoying na yun, puta, kahit naman sino Lalo na nga yun, kung hindi mo naman alaga yun, puta, nakaka-bad trip yung ganun na kahol ng kahol ang ingay. Ibig sabihin, you have to pay attention. Tsaka yun nga. Diba? So yun lang ang 2 cents namin dyan ni Boss Lots. At again, mga katotpi, hindi tayo nang victim blame kasi pinapakyo nga namin si ating ng saboy ng tubig. Hinimay lang natin para lang malinaw sa atin, mga katotpi Inulit na naman namin Pag-ilang ulit para lang malinaw. Ulit na yan. Hindi ko alam for the 8th time, putang ina. Mali si ate, pero hinimay lang natin kung ano ba yung pwedeng naging root cause nun. At alam mo yun, in the future, kung may nakakapakinig sa atin na may alagang aso or ano man yan, pwede nyong i-consider yung mga pinagsasasabi namin dito. Na magsilbing aral. Tsaka yun pa, magsilbing aral sana yung nangyari na yan na, di ba? Usually kasi sa mga pangit na bagay, pangit na pangyayari dyan tayo may natututunan So yan, maging aral sana yung ganyang naging senaryo. So since sumahaba na naman ang aming session, baka kung saan sana mapunta to, salamat sa pagtutok nyo dahil nagtiyaga kayo sa aming maliit na setup. Ito ano lang to parang mabilisan lang para ihatid sa inyo yung episode. Baka sabihin nyo, wala na namang episode. So, maraming salamat pa rin sa mga nagtsatsaga. Para sa inyo to, kaya namin ginagawa ni Papa Deds to. Para sa inyo to. Yes, diba? Sir. Na kahit makeshift lang aming mga naka-tablet ako. Si Papa Deds sa ibang... walang mga intro, walang background music. Ginagawa pa rin namin para sa inyo to. Pero, ang request lang namin, syempre, Papa Deds, as always, like, don't forget, share, and subscribe. Don't forget. Tapos comment kayo dun sa comment kayo baka meron kayong gustong pag-usapan. And again, bago tayo matapos, Boss Lots, shoutout kay Sir Arturo, yung office mate mo dati. Tama ba? Si Arturo. Yung nabasa namin yung comment mo, Sir, pero medyo nagsistay away kasi kami sa mga topic na political shit kasi walang dyan sa politika at religion, walang tama at mali dyan, lahat tayo may sariling dyan at ayaw nating mapag-usapan yung kasi nga doon tayo sa basta hindi ko yung salita basta iniiwasan kasi natin yan. Pero ipapasok natin yung mga buhay ng Pilipino. Pwede nating i-tweak yan ng medyo failure. Kung ano talaga yung nangyayari. Nang walang bias. Nang walang bias dun sa politikong ganito, politikong ganyan. Kasi, nga sir, again, alam namin nakikinig ka kasi avid listener ka. Sorry kung hindi so namin i-tweak natin yan in the future na para mapag-usapan. Ipapasok natin yan. Panigurado. Salamat sa iyong comments and we are reviewing yung comments mo. Medyo i-tweak lang natin ng konti in a much friendlier manner na walang halong politika, nga. Okay. Maraming salamat po sa pagbay. Thank you. So again, ako si Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa doon sa aso na sinabuhay mo lang. Mainit na tubig. Mainit na tubig. At ako naman si Boss Lots, ang yung titong medyo galit lang pero medyo na-trigger tayo ngayon. And wala munang outro. Maraming salamat po. I-end po muna namin yung aming podcast. Maraming salamat. Bye-bye! Woo!